Isang masayang araw, hapon at gabi sa inyong lahat, guys. Sa mga panig na mundo naroon ngayon. Hello, hello. Pag-usapan natin ang tungkol kina Lolo Whitey at kay Lolo Meta. Pag-usapan natin ang dalawang Lolo Whitey and si Lolo Meta. Ano yung mga kanilang ano yung mga na-experience ko sa kanila, at ito compare natin yung dalawa ayon sa aking opinion, though nag-i-start pa lang tayo ng ating sa Facebook. So kung meron man kayong ano tawag nito, reels sa Facebook, meron tayong account dyan, yung Chocopam. Pwede nyo kong i-follow dyan, and then kapag finalo nyo ko, ipa-follow ko rin kayo kapag nakita ko yung inyong account dun sa akin. Yun nakagandahan kay Lolo Meta. Pinapakita niya kung sino yung mga nag-follow sa'yo at kung ano yung mga, sino yung mga finalo mo. Yung kay Lolo Whitey, hindi ko alam kung paano mo makikita. Baka alam ninyo guys kung paano makita yung kung sino yung nag-subscribe sa iyo. Baka pwede nyo i-share sa comment section below kung paano gawin yung makita kung sino yung mga nag-subscribe kay Lolo Whitey. So yun na nga. So kung sino may may reels at gustong ma-achieve si Lolo Meta, yan, i-follow nyo lang yung aking account. So yun guys, nag-start pa lang tayo, and maraming confusion, though parang nakikita ko na parang mahirap ma-meet ang standards ni Lolo Meta. Napakahigpit ni Lolo Meta kaysa kay Lolo Whitey. Mahigpit silang pareho, pero mas mahigpit si Lolo Meta tingin ko, kasi ano ba yun? 6,000 followers ba yun? At saka ano ba yun? Ano yung views? How many views? Within 3 months lang yata yun guys. So napakahirap ma-meet, lalo na kapag hindi tayo sikat at hindi tayo wala tayong masyadong kakilala. And yun nga, yung mga friends, alam naman nila na nag-vlog tayo, pero hindi, more on friends ang, kumbaga, kung may mga magsusupport sa'yo sa mga kaibigan mo ay hindi 100% sila o 50%, parang napakalit na percent sa mga friends mo, sa mga classmates mo, sa mga, kaya ko sino yung mga friends ko o mga classmates ko, sana support nyo ko sa aking channel. Pero yun nga, marami sa kanila na hindi sila nagsusupport sa akin, hindi nag-aano sa aking YouTube, more on ibang tao na susupport sa atin. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Laban lang, and always be positive yung outlook sa paggawa ng mga videos dito sa ating Lolo Meta and Lolo Whitey. And yun nga, napakahirap ma-meet ang standards ni Lolo Meta. So kailangan talaga na, alam mo yung manligaw ka ng mga, alam mo na, yung ginagawa din natin kay Lolo Whitey, nanliligaw din tayo ng ibang mga apo ni Lolo Whitey, kumakatok sa kapitbahay na apo rin ni Lolo Whitey at Lolo Meta, nang hihingi ng ganyan. So more or less alam na niyo ibig ko sabihin. So mahirap talaga, pero ganun talaga, laban lang. And yun nga, sabi ko nga noon in the past vlogs ko, kapag tayo pumasok sa gantong larangan, ay huwag tayo mag-expect ng napakalaki, dahil kung kikita ka man, kung ma-meet mo man yung mga standards ni Lolo Meta at Lolo Whitey, at yun nga, hindi ganong kalakihan ang ibinibigay. So yan, it will take a lot of ako nga, ilang years na ako dito kay Lolo Whitey. Kay Lolo Meta, nag-start pa lang ako. Pero ganun pa man, mahirap din ma-meet yung standard si Lolo Meta.
So, yun nga, laban lang and i-enjoy lang natin ang pag-vlog natin kapag tayo ay pumasok sa ganitong larangan, pagiging vlogger. So, wag kayo mag-expect ng malaki guys, alam nyo na. So, yun nga, may mga friends din tayo, may mga subscribers din tayo na wala na, ayaw na, pagod na, kasi nga, nahihirapan sila sa standards ni Lolo YT. How much more si Lolo Meta, grabe. And, yun nga, kay Lolo Meta, hindi ko maintindihan yung give stars. Ano bang epekto ng stars sa ng Lolo Meta? Kapag ikaw ay, ang tawag nito, gumagawa ng video, ay mag-give ng stars. Anong epekto nito sa video mo at sa iyong standards dun sa iyong dashboard? Ano ba epekto nun? Kasi ano ba equivalent dun kay Lolo YT, yung stars na yon? Kasi kay Lolo YT, meron yung, pwede kang magbigay ng kung anong amount ang gusto mo dun sa super chat, yan. So, marami na kasing nagbagong mga mechanics kay Lolo YT na hindi ko na nasusubaybayan, and yun nga, meron na naman ang tawag doon, i-update si Lolo YT ngayon dahil nagbigay ng notice si Lolo YT regarding sa para kumita pa more ang bawat vlogger sa kay Lolo YT. So, yun nga, marami kasing actually hindi lang si Lolo Meta ang meron lang si Lolo TikTok yata kung paano kumita, hindi ko alam kung paano. May mga mga vloggers na kumikita through TikTok at saka ewan ko Instagram. So marami. So kung talagang kumbaga kung passion ninyo yung pagba-vlog, ayan, yun yung mga pwede nyong pasukin ang yan. Lolo YT, Lolo Meta, Lolo TikTok, Lolo Instagram. Pero yun nga, mahirap kasing ma-meet yung mga standards. Kailangan talaga na yun. Kaya yung mga iba ginagawan lang career itong pag-vlog. So, yung mga iba successful at yun, mayayaman, kumikita sila dahil sabi nga ng kapatid, kung gusto mong kumita ang iyong YouTube channel, ay gumawa ka ng kakaiba. Magpatawa ka o kaya gumawa ka ng kakaibang talent. Mag-share ka para panoorin ka ng madlang people. So, yun yung aking sa between Lolo YT and Lolo Meta. Pero sa akin, mas mahigit talaga si Lolo Meta. Ano ba experience nyo guys? Baka meron kayong mga account kina Lolo Meta na pwede nyong i-share sa comment section below kung paano ma-meet yung kanyang standards. At sumweldo na ba kayo kay Lolo Meta? At magkano ba yung quota? At ano ba yung hudyat para ma-monetize ka kina Lolo Meta? So, yan, pwede nyong i-share sa comment section ko below kasi syempre kahit paano interesado din tayo kasi nag-start na tayo kay Lolo Meta. Ang daming mga kasi na alam nyo yun, gusto ko pang matutunan, malaman regarding kina Lolo Meta kasi may mga may confusion pa na kung paano yung sa monetization. So, may mga terminologies na hindi mo alam o nalalaman. Though, may mga nagwa-vlog kasi tutorial regarding kay Lolo Meta. Pero, alam niyo yun, mahirap pa rin ma-pick up yung topic nila dahil kasi may mga kada yan, may mga changes si Lolo Meta at Lolo YT regarding sa mga policies na dapat gawin. Kasi may mga bawal din kay Lolo Meta, alam ko yung pagpo-post ng video, may mga restrictions din regarding sa videos at yung mga photos, and then pati sa mga copyright na songs. So, yung mga yan, kaya sabi ko mas mahirap si Lolo Meta kasi yan, sabi nila yung puro photos lang ang iyong pinapakita sa
kay Lolo Meta ay hindi daw acceptable yun. Tapos mayroon pa nga sinasabi na kailangan nakatayo yung cellphone kapag ikaw ay gagawa ng video kay na Lolo Meta. Samantalang si Lolo YT ay nakahiga ng cellphone. So, yung mga ganun ba? Ano ba yung mga sharing ninyo na pwede nyong ibahagi? Yun, pwede nyong i-share sa comment section below anong mga experience nyo regarding kay Lolo Meta. Or, pwede rin kayong mag-share regarding kung may mga TikTok account kayo. Pwede nyong i-share yung sa mga TikTok kung paano kayo kumikita, paano kayo na-monetize, at ganun din sa Instagram. So, pwede nyong i-share sa comment section para matuto kami mga vloggers din at i-try yung mga yan. Malay nyo, isang araw mag-try din tayo ng TikTok. Pero wala pa yung TikTok account kasi nga YouTube pa lang hirap na. Kasi hindi naman ako araw-araw ng mga video sa kay Lolo YT at kay Lolo Meta kasi nga meron din tayong ginagalawan. May mga dapat tayong mga gawin sa ating buhay-buhay at kailangan natin gampanan ang mga responsibilidad natin bago ang pag-vlog. So parang itong pag-vlog ay hobby na lang ika nga at yun nga, no expectations regarding sa pag-vlog kung paano kumita, and yun nga sabi ko nga in my past vlogs na huwag natin gawin parang career yung pag-vlog kasi mayroon din tayong mga buhay na dapat gampanan at gawin. Baka makaligtaan na natin sa sobrang kaadik-adik, halos araw-araw, minuto nandun tayo sa ating YT channel or ayan, kay Lolo Meta. So, no expectations kasi napakaliit talaga ng kinikita. Sa experience ko kay Lolo YT, kay Lolo Meta, wala pa. Namumulay pa yung dashboard ko kina Lolo Meta. Pero tinatry ko rin. So, ini-enjoy ko na lang yung pag-vlog ko. Kasi, one way yon para at least, yun nga, hobby natin. So, yan yung mga tips and advices na pwede kong ma-share sa inyo. Lalo na kapag ikaw ay nag-start bilang vlogger. So, yung kung bago ka pa lang, yan. Kung talagang, may pagka-witty ka, yan. Kung kakaibang talent mo, ibigay mo na, ilabas mo na para mas mabilis ma-monetize ang iyong channel. Kasi kapag yan, seryoso ka, yan. Ayan, wala masyado manonood ng video mo. Kailangan talaga mayroon kang talento at may kakulit. May kumbaga nakakatawa yung mo, yung, or kung artista ka, di ba? Yan, mabilis ma-monetize ang iyong channel. So, sa katulad natin na, yan, actually small YouTuber pa rin ako. Mako-consider ko na small YouTuber pa rin ako dahil hindi pa naman ganun kalaki ang mga subscribers. And yun nga, sabi ko nga sa inyo guys na wala pa tayong payout dahil ang liit-liit pa ng kinikita natin. So hopefully in the future, mag-succeed and kumita pa more. And yun yung aking sharing, gustong ibahagi ngayon sa aking vlog. So kung may mga experiences kayo regarding sa mga nabanggit kong social media na kung saan nag-vlog kayo, hopefully may matutunan din kami sa inyo kung ano yung kung ano yung dapat, ano hindi dapat, kung ano yung best, basta kung ano magiging kung ano mabibigay yung advice sa amin, ano ba yung mabibigay yung advice sa pag-vlog gamit ang mga si Lolo Meta, Lolo YT, Lolo Instagram, Lolo TikTok. So ano bang maganda dyan at anong mas madali na kakakumita. So yun yung aking topic for the day. So kung may mga gusto kayong i-share, pwede nyo i-share sa comment section below. At ayan, kung first timer ka lang at nakimarites sa aking topic, paki-subscribe ang aking channel and paki-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga updated na videos na aking ipapasok. Pwede nyo itong i-share at paki-click yung like. And mag-iwan kayo ng comments doon sa comment section below. At hindi ako parating
ako online or nagpupunta sa YT. Pero yun nga yung mga comment section, yung mga comments ninyo, ayan, babalikan ko yan at hindi ko kakaligtaan, pupuntaan ko rin yung mga channels ninyo kapag nakita ko doon sa comment section. Guys, thank you. So, hanggang sa muli. Bye-bye!